ang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Dayong Aswang, Sanayon. Naisinulat ni Faith Love Hope. Aswang True Story. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at taga-subaybay sa YouTube channel na ito. At lalo na sa iyo, Binibining Imahinasyon. Aking ibabahagi ngayon ang aking totoong karanasan na aking pinagdaanan noong taong 2011. Pero bagong lahat ay nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Gracia, 30 anyos ang edad at nakatira sa bahaging kapatagan sa bundok ng Serman Hill. At ako ay may asawa at isang anak. Kami ang nagsilbing pinagbantay ng tiyuhin sa palayan ng lupain nilang tinitirhan namin. Dahil malayo at nasa lungsod ang bahay ng mga ito. At ang mga maliliit na bahay sa aming tinitirhan ngayon ay nasa gitna ng palayan at wala kaming ni isa kapitbahay man lang droon. Subalit nasanay naman akong wala kaming kapitbahay. Hindi ako natatakot na ako lang at ang aking mga anak ang laging naiiwan sa tahimik na kapatagang iyon. Malalim na ang gabi na laging nakakauwi ang aking asawa. At sa aming bandang kusina ay tanging sako lang ang dingding na nilalagay namin. Temporary lang naman ang dingding na iyon dahil wala pang budget pambili. Araw ng linggo ay nagpahinga sa trabaho ang aking asawa. Siya muna ang pinagbantay ko sa aming 2 taong gulang na anak. Lumuwas kasi ako sa lungsod at doon na malengke. At sa ibabaw ng bahagi ng aming tirahan ay paakyat kong tinahak ang mabundok na bahaging iyon upang makarating sa malaking daan kung saan may mga dumadaang motorcycle na pampasahero. Nasa ibabang bahagi kami ng aming tinitirhan na kung titingnan iyon ay isang magandang kapatagan na may malawak na mga palayan. Nang makarating na ako sa ibabaw ay nabigla ako nang may napansin ako. May nakatira sa isang abandonadong bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Ang nagmamay-ari ng bahay na iyon ay nasa Maynila. Doon na rin ang buong pamilya nakatira. Agad kong nakita ang isang matandang babae. Nasa edad na 60 anyos. Ngayon ko pa lang siya nakita at alam kong hindi taga roon ang matandang babaeng iyon. Mabait naman ang itsura nito. At agad nga akong nginitian nang makita niya akong dumaan. Alanganing ginantihan ko rin naman ito ng ngiti. Sabay bati rito. Magandang umaga po! At tanging tango lang ang itinugon niya sa akin. Nalaman naming ng aking asawa na walang nakakakilala sa matandang babaeng iyon. Bigla na lang daw itong dumating at tumira sa abandonadong bahay.
Ito ngayon ang pinag-uusapan sa aming nayon. Nakita ng mga taga roon na nagtitinda ang matandang ito ng malunggay sa lungsod. At nagtaka na lang kami kung bakit sa abandonadong bahay ito napiling tumira. Hanggat isang umaga ay nabalitaan na lang namin ng aking asawa na isa sa mga bahay ng aming nayon ang biglang ginambala ng isang gabi ng wakwak. At hindi lang iyon, hinila ng isang mamalahibong kamay ang 8 taong gulang na batang babae. Nasa tabi kasi ng dingding ang bata at nagulat ang mga ito nang makitang lumaki na ang butas ng dingding ng bahay at isang mabalahibong kamay ang humila sa braso ng bata. Nataga naman ito ng ama ng bata kaya nasugatan ng mabalahibong kamay nito. Lumaganap ang balitang iyon sa aming nayon at lahat ng mga taga roon ay natatakot sa balita. May nakapagsabi naman na ang matandang babaeng dayo na nakatira sa abandonadong bahay ay may sugat sa kamay nito. Kaya nagduda kaming lahat na ang matandang babae ang siyang aswang na humila sa braso ng isang bata. Iyon ang simula na nakadama ko ng pagkatakot, lalo na lagi kami lang ng anak ko sa bahay ang malayo sa mga kapitbahay pa namin. Isang araw ay maaga pang lumuwas ang aking asawa dahil may deliver itong mga marang na prutas. At bukod doon ay may iba pa itong trabaho. Nagkokopras din ito ng niyog sa malayo. Kaya alam kong gabi na naman ito makakauwi. Galit na galit ako sa aking asawa dahil alauna na ng madaling araw ay hindi pa nakakauwi. Gutom na kami ng aking anak dahil umaasa lamang ako sa ulam na dadalhin nito sa amin kapag umuwi na ito ng gabi. Kaya nang makauwi ang aking asawa ay inaway ko ito at malakas ang aming boses sa 10 oras ng gabi. Nagkakasagutan kasi kami nang dahil sa ulam. Kinaumagahan paggising ko ay nagluto ako. Nagulat ako nang makita kong may isang karne ng baboy ang nakabitay at nakasabit sa likod ng aming pinto. Namangha kami ng aking asawa sa aming nakitang karne. Tinitigan namin iyon ng mabuti. At nang matitigan nga namin, ay parang hindi na rin iyon karne ng baboy. Maputla iyon at may maitim na balahibo. Hindi namin alam kung saan galing at kung sino ang naglagay ng karne. Malayo naman kami sa mga kapitbahay. At sino namang mga has na maghatid ng karne sa ganong oras ng gabi? Sinubukan naming ibigay sa aming aso. Ngunit hindi ito kinain ng aming aso. Kaya ang ginawa na lang namin ay itinapon na lang iyon. Pagsapit ng hapon, ay bumuhos ang ulan. Kaya pumanhik kami ng aking anak sa loob ng aming munting kwarto. Sa gitna ng malakas na ulan, ay narinig ko ang isang boses ng babaeng tumatawag sa labas. Wala pa naman ang aking asawa dahil laging gabi na ito umuuwi. Magandang hapon po. May tao ba dyan?
tawag at sambit ng isang boses ng matandang babae. Nagtaka ako kung sino ang tumatawag sa labas ng aming tirahan sa kabila ng malakas na ulan. Tiningnan ko naman sa maliit na bintana. Nagulat ako nang mapagtanto ko kung sino iyon. Ang matandang babaeng dayo sa aming nayon na pinaghihinalaan naming aswang. Agad niya akong napansin na nasa bintana. Inatake ako ng kaba sa dibdib nang masalubong ko ang mapupulan niyang mga mata. Nang magsalubong kami, ng titig ng mapupulan niyang mata. Nakita kong hindi naman ito masyadong nabasa ng ulan dahil nakasilong ito sa tabi ng aming pintuan. Inday! Nakisilong ako dito ha. Nagkataong kasing nasa tapat ako ng bahay niyo nang bumuhos ang malakas na ulan. Sabi nito sa akin. Sige po. Silong lang po kayo. Sagot ko naman dito na hindi maiwasang manginig sa takot. Hindi na ito sumagot, ngunit nanatiling nakatingin ito sa akin. Muli kong isinara ang bintana at niyakap ang aking 2 taon gulang na anak. Dahil sa takot, ay di na kami lumabas ng aking anak at dahan-dahang isinara ang pinto sa aming munting kwarto. Makalipas ang ilang sandali, ay tumila na ang malakas na ulan, ngunit pagkagat na rin iyon ng dilim. Nagulat na lang ako nang muling marinig na nagsalita ang matanda sa labas ng pintuan. Nagpaalam na ito sa akin. Inday, Naaalis na daw salamat ito sa'yo. dahil tumila Aalis na na ang ako. ulan. Pilit ko naman itong tinugon. Sige po. Ingat kayo. At pagkatapos itong nagpaalam, ay nakahinga ako ng maluwag. At saka naman umiyak ang aking anak dahil nagugutom na ito. Kaya nangahas akong lumabas ng kwarto upang kumuha ng pagkain. Subalit paglabas ko, ay di ko maiwasang sulyapan ang likod ng aming pintuan. Nagulat ako nang makita ko ang figura ng isang matandang babae na nakatayo sa labas at sa tapat ng pintuan. Tanging rehas sa kawayang dingding lamang kasi ang pintong iyon. Kaya kitang-kita ko ang nakatayong matanda sa tapat ng aming pinto. Di ko napigilang ang aking sariling sumigaw. Pagkagulat at pagkabigla. Kaya hindi ako nakakuha ng pagkain. At muling nagmamadaling pumanhik sa loob ng kwarto. Hindi ko sukat akalaing hindi pa pala umaalis ang matandang dayo. Nagpaalam na kasi ito sa akin. Mas lalo akong natakot at ang buo kong katawan dahil sa nakita ko. At sinabayan pa iyon ng malakas na pag-iyak ng aking anak. Umiyak ito dahil wala akong dalang pagkain. Kinarga ko ang aking anak at pinatahan. Ngunit hindi ito tumatahan at lalong umiiyak. Maya-maya ay isang malakas na huni ng wakwak ang aking narinig. Halos maiyak na ako sa takot dahil sa tila galit na huni ng masamang nilalang. Isinayaw-sayaw ko ang aking anak upang tumahan lamang ito. Subalit hindi tumatahan at mas lalo pang nilakasan ang pag-iyak nito. Anak ko! Maawa ka, tumahan ka na! Tahan!
Halos maiiyak na ako ng pagsasabi sa aking anak. Habang ang huni ng wakwak ay patuloy lamang at paikot-ikot pa iyon sa labas ng aming tirahan. Niyakap ko pang lalo ang aking anak nang biglang nag-iba ang huni ng wakwak. Mas matapang pa iyon at tumikit sa aming dingding ng aming kwarto. Pinigilan ko ang bibig ng aking anak dahil lumalakas pa ang pag-iyak nito. At naiiyak na rin ako nang marinig kong sinisira na ng wakwak ang sakong dingding namin sa may bandang kusina. At di nga nagtagal, narinig ko na lang na nasa loob na ng maliit naming sala ang matapang na huni ng wakwak. Niyugyug ko na ng niyugyug ang aking anak upang tumahan sa pag-iyak. Pero hindi tumatahan ang bata na tila ba nasasaktan ang tono ng pag-iyak nito. Sa takot ko at panglalambot ng aking mga tuhod, ay naisipan kong kumanta ng kantang tungkol sa papuri sa Panginoon. At habang kinakanta ko iyon, ay halatang halata ang panginginig ng aking boses. Tumahan ang aking anak nang ako'y kumanta at sumiksik ito sa aking dibdib. Habang karga-karga ko ito, nakita kong takot din ang aking anak dahil 2 taong gulang pa lang ito. Patuloy ako sa pagkanta kahit halatang takot na takot at nanginginig ang boses. Ngunit ang wakwak sa aming munting salas ay mas lalong lumalakas ang paghuni nito, na para bang nagagalit pang lalo ito dahil sa aking pagkanta. Narinig ko pa ang mga yabag ng mga paa sa salas na palakad-lakad habang patuloy sa paghuni. Tuluyan na akong umiyak. Ama sa langit, Hindi ko akalain sa tulungan niyo 3 po taon kami. naming pagtira doon ay makakaranas ako ng ganito ngayon. Natigil ako nang tumahimik sa salas ang wakwak. Gusto ko sanang silipin sa butas, ngunit dinaig ako ng takot at baka ano ang makita ko sa salas. Hanggang sa bigla ko na lang naamoy ang isang matinding baho ng langis. Noong ko nalaman ang aswang ay nanatili lang pala sa aming sala at hindi lumalabas. Sobrang mabaho ang amoy ng langis na iyon na bumalot sa buong bahay na tinitirhan namin. At sa tanang buhay ko ay ngayon lamang ako nakaamoy ng ganoong katindi at katapang na baho ng langis. At ito ang langis ng wakwak. Naramdaman ko na lang na biglang nanghihina ang buo kong katawan, dulot sa baho ng langis na aking naamoy na mga oras na iyon. Tiningnan ko ang aking anak at nakita kong nakasiksik pa rin sa aking dibdib iyon. Umupo ako sa banig namin dahil naramdaman kong para akong nahihilo. Unti-unti akong nawala ng lakas at dali-dali kong ipinahiga ang aking anak at tinabihan ko ito. Niyakap ng mahigpit. Kinakabahan ako dahil ramdam kong bumibigat ang talukap ng aking mga mata at lalong gustong-gusto kong pumikit dahil hilong-hilo na ako sa mga sandaling iyon. Diyos ko, tulungan mo ako. At sa pagkakataong iyon ay mahinang huni na tila bumubulong na lang at nakadilat sa labas ng pinto ng aming kwarto. Mahina akong dasal. Kahit sobrang nangihina na ako at kusa ng pumikit ang aking mga mata, ay pilit ko iyong nilalabanan at di ako sumusuko dahil sa aking anak. Umiiyak akong muli dahil sa takot at pagkaawang nararamdaman sa aking natutulog na anak.
alam ko kung tuluyan akong mawawala ng malay, ay uunahin ng wakwak ang aking anak. Ama namin, Kaya iyak ako ng iyak habang sumasalangit ka. nagdarasal. Kahit Sambahin ramdam ang na ramdam ngalan ko mo. na wala na talaga akong lakas dahil lamang sa matinding amoy ng langis na aking nalanghap. Diyos ko! Tulungan mo kami! Tulong! Sabi ko na tuluyang nakikipaglaban upang hindi makatulog. Kinagat ko ang aking kamay upang di tuluyang mapapikit ang aking mga mata. Hanggang bigla na lang dumating ang aking asawa. 8:08 na ng gabi ito dumating at narinig ko ang kanyang mga yabag. Ilang ulit nitong sinambit ang aking pangalan, ngunit nagtataka ito Gracia! kung bakit hindi ako sumasagot. Wala na akong Gracia! lakas na sumagot at parang hindi na ako makapagsalita habang nananatiling niyayakap ko ang aking anak. Kinabahan naman ito at biglang tinadyakan ng pinto ang kawayan nang hindi ako makasagot. Nagulat ito nang makitang biglang may asong itim ang mabilis na lumabas sa aming dingding na sako. Tinulak agad nito ang pintuan at sinira kaya nakapasok agad ang aking asawa. Nagising ang aming anak at malakas na muling umiyak dahil sa ingay na pagsira ng pintuan ng aking asawa. Nakita kong namumutla ang aking asawa kaya mabilis niya akong pinabangon at pinasandal. Pinainom ng tubig bago nito kinuha at kinarga ang aming anak. Marvin, inaswang kami ng anak mo. Kung hindi ka dumating, tiyak na. Pinasok na kami ng aswang dito sa kwarto. Nasa sala siya kanina at narinig kong sinira niya yung sakong dingding sa may kusina. Nangangatal ang boses kong sumbong sa aking asawa. Nakita ko nga. Mabilis nga na tumakbo yung asong itim at lumabas sa kusina. Aswang ata talaga yung asong iyon. Nanlaki ang mga matang wika ng aking asawa. Ang matandang dayo, siya yung narito kanina. Siya yung nakita kong kumatok doon sa pintuan natin at aking nakakausap. Ang sumbong ko sa aking asawa. Sa galit ng aking asawa ay dinala niya ang baril kinabukasan Tao po! at Tao po! pumunta sa babaeng dayo sa Lumabas may kayo dyan! abandonadong bahay. Pero wala na ito at nakaalis na sa bahay na iyon. Sa takot namin ay umalis kami roon sa aming tinitirhan. Baka balikan kasi kami ng wakwak. At mula noon ay sinikap na ng aking asawa na makauwi na ng maaga upang di na maulit ang nangyari. At ang matandang babae ay may nakikitang taga roon sa amin. Napalaboy-laboy ito sa kabilang lugar. Hanggang sa ito'y bigla na lang ding naglaho roon. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig, sa aking mga bagong listeners, sa aking mga bagong followers. Maraming salamat po maging sa YouTube channel ko at sa aking Facebook account. Maraming salamat po sa suporta. Ako po'y inyong i-follow sa aking Facebook account o i-subscribe sa aking YouTube channel para po ma-update kayo sa aking mga susunod pang kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa ating muling istorya.